Sa gym ni Dexter nasumpungan ni James ang sarili. Isang tingin pa lang ay alam na kaagad ni Dex ang bigat ng dinadala niya. Umakyat sila sa rooftop at doon niya nilunod ang sarili sa alak. Nakainom na siya sa bahay pa lang, pero walang talab ang espiritu ng alak para mamanhid ang pakiramdam. And here he is, with a can of beer, and that sight of the most magnificent Manila Bay sunset. Sumikdo ang dibdib niya. It was a romantic sight and it pained him. Pakawalan mo na muna siya pansamantala. Out of the blue sinabi ni Dexter ilang sandali ang nakalilipas, na pinakiramdaman lang siya nito. That's nonsense. Napatayo siya at inihagis sa kung saan ang lata ng serbesa. Tumilamsak ang natitirang laman yun, at tumunog ilang saglit ang pagtama nito sa metal railing ng hagdanang inakyatan nila. You know I can't do that. Nailagay niya sa ulo ang dalawang kamay, at nagpalakad-lakad sa harap ng kaibigan. Give her space, Jay. Pareho ninyong bigyan ng espasyo ang mga sarili ninyo. Maybe, that is all she needs. Kahit anong gawin mong pagpapaliwanag sa kanya ngayon, sa estado niya ng pag-iisip at puso niya, gaano man ka-logical ang ibibigay mong katwiran, hindi niya matatanggap. For the meantime, kilala naman natin si Patrice. Sobrang mapagpatawad niya kaya, hayaan mo na muna siya. No, I can't bear to see her walk away. So, ikukulong mo siya habang buhay. That's illegal detention and a pure stupidity. Hindi nakakatulong. It will only drive her farther away. Tumimo ang mga sinabi ni Dex sa kanya. Chase her at the right time. Ngayon, give her time to think. That is all she needed. Hindi rin madali na sa loob ng isang taon, ay dalawang lalaki ang nanakit sa puso niya. Umuwi siya ng bahay. Sa bakuran ay pakalat-kalat ang mga tauhan niya. Oh, how selfish he was. Baka nga mas natakot si Patrice sa mga ito. Umakyat siya sa itaas. Bawat apak sa hagdanan ay pabigat ng pabigat ang pakiramdam. Nang buksan niya ang pinto, ay sumalubong sa kanya ang tila walang kulay na silid. It felt empty. 2 gabi nang hindi niya nakakasama si Patrice. The nights were so cold without her by his side, and it was so agonizing. Pero kailangan niyang gawin ang tama. Isasantabi niya muna ang sarili. Kumuha siya ng may katamtamang laking traveling bag, at sinimulang lagyan ng ilang pirasong damit ni Patrice. Iilan lang. Sisiguraduhin niyang babalik itong muli sa bahay nila. May kikinig muna siya kay Dexter. He will give her the space she needed. Habang isinasarado ang zipper ng bag, ay tila sumabay naman sa tunog yun ang pagkapunit ng bahagi ng kanyang puso. Piniga iyon at humapdi. Pinitbit niya iyon at tinungo ang kabilang silid pagkatapos, Patrice. Hindi ito tuminag. Walang ekspresyong nakatitig lang sa labas ng bintana. Iuuwi na muna kita sa apartment mo. Mas tinatorak ng punyal ang puso niya, nang makitang sakalang ito lumingon sa kanya, nang marinig ang sinabi niya. Naninigurado ang mga titig nito. Bahagya niyang itinaas ng bahagya ang bag na kinalalagyan ng mga gamit nito. Tumayo ito at nang matapat sa kanya, ay akmang kukunin ang traveling bag. Ako na. Hindi na ito nagreklamo pa. Kumakbang ito kasunod siya. Habang pinagmamasdan itong pababa, ay tila minamasahe ng asin ang puso niya. Ang sakit ng puso niya. Ihahatid kita. Sa buong biyahe nila ay tahimik lang ito. Tanging sa labas ng bintana nakatutok. God, how he would miss this touching and kissing her hand while driving. Kapag humihinto sa gitna ng traffic ay hahalikan niya ito. Mamimiss niya ang mga pag-uusap ng kung ano-ano lang, at pagkatapos ay magtatawanan. Nakabibingi ang katahimikang bumabalot sa kanila ngayon. Pinuksan niya ang car stereo, para magkaroon man lang ng ingay sa loob ng sasakyan. Sam Smith echoed inside the vehicle. Ngayon niya lubos na nauunawaan ang sakit na nadarama ng kumanta. The singer was begging for a love to stay. Just as he was begging for his love to stick by his side. Hanggang sa natapos ang kanta. Nangilid ang mga luha niya, pero si Patrice ay nanatiling walang kibo. The song didn't affect her. Not anymore, Patrice. Ang lapit-lapit lang nito pero ang layo rin. Narating nila ang apartment nito ilang minuto ang nakalilipas. Mabilis niyang tinanggal ang seatbelt, at pinagbuksan ito. Gusto niyang dumukwang at magpresentang siya na lang ang magtatanggal ng seatbelt, nang nahirapan ito pero baka bulyawan siya.
Kahit ang maliit na bagay na ito, ay mamimiss niyang gawin. Iyong siya ang magkakabit at magtatanggal, at panakanaka itong nanakawan ng halik sa mga labi. Parang nag-slow motion ang lahat. Inaantabayanan niya ang pagsayad ng paa nito sa lupa. Tila mabibiyak na ang puso niya. It was her first step towards getting away from him. Then, she stood beside him. Nasamyo niya ang pamilyar na bango ng asawa niya. Yes, she is still his wife. Hindi man muna ngayon maging legal, maantala man ang kasal nila ngayon, pero sisiguraduhin niyang isang araw, ay maglalakad ito sa dambana habang hinihintay ito. Pinitbit niya ang bag nito na nasa backseat, at sinundan itong sinusian ang doorknob. 2 beses lang siyang nakatuntong sa bahay na ito, pero napakalaki ng kaugnayan sa buhay nila. This is where it all started. And he could still remember the day when he picked her up on their wedding day. Kumirot ang puso niya. Namuurin ang galit sa mga taong nagmanipula sa kanila. The door clicked open. Bumulaga ang madilim na silid. Pumanhik siyang kasunod ito. Nagtungo ito sa silid at nahiga sa kama. Siya naman ay sinimulang isalansan sa kabinet ang mga damit nito. Hindi siya sinaway. Hinayaan lang siyang gawin iyon. Until he was done. Kung maaari lang sana niyang palawigan ang oras. Naupo siya sa gilid ng kama nito, malapit sa mismong yulunan nito. I am letting you go for a while. But only for a while, Patrice, at hinding-hindi ako maglalaho ng tuluyan sa buhay mo. This is just temporary. Nagpakawala muna siya ng sunod-sunod na buga ng hangin bago tumayo. Mabibigat ang mga paang naglakad siya patungo sa pintuan. Isang hakbang pang palabas ay nilingon niya ito. He hoped that for the last minute ay kakausapin siya nito. Ganoon na lang ang tila pagtigil ng kanyang paghinga nang mangusap ito. James, pipigilan ba siya nito? He silently hoped. Yung mga tauhan mo, bitbitin mong pabalik kasama mo. Hindi ako preso para bantayan. Iba ang namutawi sa bibig nito, malayo sa nais niyang marinig. Goodbye James. Malapit na ang kasal nila. Instead of saying I do in the ceremony, he uttered so long. Ganito ba talaga ang nagmamahal? Mayu kakambal na kirot at hapdi ng puso. Nasa kotse na siya nang may tinawagan siya. I need you to do something for Miracle. Sunod ay ang dad niya. The wedding might be off. Kailangan ko munang asikasuhin ang ilang personal na bagay dad. Iyon lang ang sinabi niya sa ama. Pinuhay niya ang makina pagkatapos ng maikling usapan. The engine start. Sumabay sa pagrevolusyon ang pagdagandong ng puso niya. Habang nakahawak sa manibela, binabayo naman niya ng kaliwat ang dibdib niya. He was hurting so bad. All your fault James. Naging segurista siya. Masyado siyang nakampanti na hindi nito malaman ang totoo. He underestimated her. Patrice is right. He is a selfish and dishonest person. Ngayon sakit ng loob ang napala niya. You're useless James. I hate my life. Talaga bang okay ka lang dito? Nilingon ni Patrice si Lynette at nginitian ng pilit. Siyempre naman. Habang nililibot ng tingin ang kabuuan ng silid ni Lynette sa apartment nito, ay nakaramdam siya ng kahungkagan. It was so unfamiliar, yet, it made her feel safe. Pasensya ka na ha. Wala lang talaga akong ibang alam na lapitan. Nahihiya siya kina Tita Beatrice. Dapat ay nasa apartment siya ngayon, pero heto siya at nasa maliit na silid ng maliit ding tirahan ni Lynette. 2 araw na nga siyang naririto sa bahay ni Lynette. Naninikip ang dibdib niya kapag nasa apartment siya. Napatingin siya sa labas ng bintana. Malapit nang dumilim. Ilang minuto mula ngayon ay uuwi na si James sa bahay. Sa mga oras na ito nasa kusina dapat ako. Naghahanda ng hapunan ni James. Napahinto siya sa pagsasalita. Again, her thoughts were directed towards him. Kahit anong pilit niyang saway sa sarili. Galit siya dapat, pero sa oras pa lang na lamapat pasarado ang pintong nilabasan ni James, lungkot ang sumapuso sa kanya. Kumusta na kaya siya? Nakakakain kaya siya ng tama? Si Nami, kumusta na rin kaya? Namiss mo siya. Deklarasyon iyon. Galit siya kay James, oo, pero ito pa rin ang iniisip at inaalala niya. Umalis-alis siya, pero ang utak at puso niya ay naiiwan sa bahay ni James. Magiging okay rin ang lahat. Tinabihan siya ni Lynette at niyakap mula sa tagiliran. So, paano?
Anong plano mo ngayon? Idinako ni Lynette sa iba ang usapan. Move forward. Maghahanap ng trabaho. Kailangan kong mabuhay. Nakakapanibago rin. 6 na buwan siyang nakahon sa mga domestic responsibilities, at naging isang plain na may bahay lang, siya ang nag-aasikaso ng lahat para kay James, mula sa paghahanda ng maisusuot nito, at ang nagluluto ng pagkain nito. Did she miss doing those chores? Oo, nami-miss niya. Mas lalo na si James. May bam-ara sa kanyang lalamunan. Naninikip ang kanyang dibdib. Bakit ba kasi kahit gaano kasakit, nagsusumiksik pa rin sa puso niya ang pagmamahal? May magandang credentials ka naman. You can have a job anywhere. Pwede kang sumama sa akin sa Singapore, since hindi naman matutuloy muna ang negosyo natin. Makakabangon at makakabangon ka. Pansamantalang naagaw ang pansin niya. But for now, maghapunan na muna tayo. Nakapagluto na ako, pero huwag mong pintasan ang luto ko ha, at talagang wala ako sa kalingkingan mo. Mabuti na ngang sa pagkain ito ng pansin, dahil kung hindi ay kakainin ni James ang buong pag-iisip niya. Magkasunod silang bumaba sa matarik na kahoy na hagdanan. Kinailangan pa niyang mangunyapit sa kahoy na relang, para makahanap ng balanse. Naliliw na naman siya, siguro sa tarik at kitid ng hagdanan. Ilang beses pa siyang napapahinto bago tuluyang nakababa. Taran, si Lynette na tila proud na minwestra ang mga nakahain sa mesa. Pasensya na, pang breakfast ang pagkain, imbes na pang dinner. Hindi na kasi ako nag-grocery at paalis naman na ako. Her eyes darted to that one particular dish. Sunny side up egg na halos masunog na. Oops. Pasensya na at naisama ko pala. Nakalimutan ko kasi may tumawag sa akin kanina, kasamahan kong lilipad pa Singapore. Inalis iyon ni Lynette at inilagak sa basurahan, ngunit hindi nawala ang titig niya roon. Habang tinatitigan kasi iyon, ay nanariwa sa kanya ang unang beses na ipinagluto siya ni James. Ang matamis nitong ngiti habang magkasalo sila. Pinuhat pa siya nito pababa ng hagdanan. God! Parang daluyong na bumabalik ang lahat ng mga pinagsamahan nila ni Jay. Ang lahat ng kabutihan nito, ang lahat ng pagmamahal. Parang may sumuntok sa dibdib niya, habang isa-isang nabubuhay ang mga masasayang alaalang iyon. James had always been there for her. Ito ang nag-iisang taong nagmalasakit sa kanya, noong lugmok na lugmok siya. He took care of her. He loved her. Ano man ang pagkakamali nito, hindi niya ito dapat pinahirapan ng ganoon. Mahal na mahal niya ito. Kahit kailan hindi niya kayang magalit rito ng matagal, ang show nga niya. Nagpakain siya sa galit. Pinairal niya ang pride niya. Ni hindi man lang niya ito pinakinggan. Sinarado niya kaagad ang isip at puso niya. Hilam sa luhang napaangat siya ng tingin sa kaibigan. Lynette, uuwi na ako sa asawa ko. Nakakaunawang napangiti si Lynette. Tumango siya. Ang tanga-tanga ko. Hindi ko pala kaya ang malayo sa kanya ng matagal. Uuwi na ako sa kanya. Panay ang pag-agos ng mga luha niya. Umiiyak siyang may ngiti sa mukha. Aalis na ako Lynette. Tumayo siya upang tunguhin ang silid, kung saan naruroon ang personal na mga gamit niya, pero bigla na lang bumaligtad ang sikmura niya. Nasusuka siya. Ang malapit na lababo ang kanyang napagbalingan. Hey, si Lynette na panay ang ginawang paghagod sa likuran niya. Okay ka lang ba? Okay na ako. Pilit ang naging pagngiti niya. Umayos siya ng tayo, habang panay ang pagpahid ng bimpo sa bibig niya, at sa namamawis na noo. Kinuha iyon ni Lynette mula sa drawer. Si Lynette ay may kung anong gustong sabihin, pero di alam kung paano sisimulan. Dito ka lang ha at may bibilhin lang ako. Huwag ka munang umalis. Ilang minuto ding nawala ang kaibigan. Di na niya naituloy ang pagkain. Tinakpan na lang niya ang mga iyon at naupo sa sofa. Isinandal niya ang ulo sa sandalan at pumikit. Umiikot kasi ang pakiramdam niya. Patrice. Nakabalik na ito. May bitbit na supot na galing sa isang botika. Para ano ito? Takang tanong niya nang ibigay rito ang 3 PT kits. Dinatnan ka na ba? Parang mas lalong umiikot ang mundo niya sa tanong na yon. Dinatnan. Natutap niya ang noo. Kailan ba ang huling beses na gumamit siya ng sanitary pads? Diyos ko, bakit ba nawala sa utak niya yun? Kahit ang sariling period, ay hindi na niya nabigyang pansin. Kaagad siyang pumasok sa banyo, at pinatakan ng ihi ang 3 magkakaibang PT kits.
Habang hinihintay ang resulta, ay kabado siyang nakaupo sa kabita. Ano na? Si Lynette man ay tensyonada rin. Ikaw na ang tumingin, Lynette. Hindi niya magawang titigan ang mga test kits. Kinakabahan siya. Naghahalo ang mga emosyon sa dibdib niya. Excitement, takot, positive. Tumulo ang luha niya. She dreamed of this. Ngayon ay nagkatotoo na ang pangarap niya. All the more na kailangan niyang makauwi kay James. Lynette, pwede ko bang mahiram ang cellphone mo? Tinawagan niya si James. Nasa bahay ang cellphone niya. Memoryado naman niya ang numero nito. Walang sumasagot. Lynette, subukan mo ulit. Ringtone lang ang naririnig niya sa sumunod na mga tawag. Wala talaga. Nagtipa siya ng mensahe. Mag-message ka na lang. James, buntis ako. Sorry at iniwan kita. Uuwi na ako. Uuwi na kami ni baby. Hintayin mo kami. Habang nagtitipa ay walang patid sa pag-agos ang mga luha niya. Si Lynette na ang kumuha ng bag niya sa itaas. Ito na ang naghanap ng taxi sa labas. Mag-iingat ka ha. Habang lula ng taxi, ay kay daming naglalaro sa isipan niya hihingi siya ng tawad. Hinding-hindi na siya aalis sa tabi nito. Makikinig na siya rito. Hindi niya paiiralan ang immaturity. Miss na niya ito. James, hintayin mo lang ako. Magiging buo na rin tayong mag-anak. Ngunit kung bakit kung kailan nagmamadali siyang makauwi, ay saka pa nananodya ang traffic. Manong, wala na ba talaga tayong iuusad pa? Kating-kati na siyang makarating sa bahay, at ibalita ang magandang balita kay James. Mabilis ang mga kilos na bumaba siya ng hagdanan at lumabas. Naghanap ng taxi at nagpahatid sa bahay ni James. Palapit na siya sa gate, nang matano sa loob ang pulang sasakyan kabuntot ng kay James. Kilala niya ang sasakyang iyon, Stella. Si Stella ang may-ari ng kotse. Automatikong lumukab sa dibdib niya ang dimavaing kaba at takot. Hindi pa man ay nangingilid na ang mga luha niya. Bakit naririto si Stella sa 10 oras ng gabi? Mag-aalas 8 na. What more could they do? Ayaw niya ng mga nakikini-kinitang senaryo sa kanyang utak. Hinamag niya ang sarili. Nagtungo siya sa pedestrian gate. Gamit ang sariling susi ay binuksan niya iyon. Kapansin-pansing ang dilim sa kabahayan, at ang tanging nakabukas na ilaw ay ang nagmumula sa mga lampposts. Wala na rin yung mga tauhan ni James na pakalat-kalat sa loob. Habang naglalakad papasok ng kabahayan, ay mas tumitindi ang kaba niya. Hindi niya maunawaan. Walang tao sa library. Automatikong napatingala siya sa gawing hagdanan. Nasaan ba kasi si Nami? Tinaluntan niya ang hagdanan. Hanggang sa narating niya ang tapat ng silid nila. Dahan-dahan niyang ipinihit ang seradura. She had never known this much pain until she saw, in her naked eyes, James and Stella, making love on top of their bed. James, I love you. Si Stella na hinahalikan si James sa leeg nito. Nakapatong ito kay James at wala na itong pang-itaas na damit. Si James naman ay panay ang ginawang pagbulong. Nagugustuhan ang bawat paghagod ng bibig, at palad ni Stella sa kahabdan nito. They are making love on their very own bed. Akala niya ay ubos na ang mga luha niya, pero may natitira pa rin pala. Bumalong ang masasaganang luha habang natutulos siya sa kinatatayuan. She couldn't move. Pakiramdam niya kasi ay niyayanig ang mundo niya. Yes, galit siya kay James, ngunit mas nangingibabaw sa puso niya ngayon, at buong pagkatao ang sobrang sakit, at pait sa dibdib na dulot ng nasaksihan. Hindi niya na kaya ang mga nakikita. Ang tanging gusto niya lang, ay ang lumayo at pakawalan ang kinikimkim na mga luha. Nasaan na yung mga I love you, James? Pero saan yung mga luha mo, habang nagmamakaawang wag kitang iwan? Yung sabing bibigyan ako ng space pero di lalayuan. Ngayon niya higit na napatunayan how dispensable she is. Kay dali niyang napalitan. 3 araw pa lang siyang nawala at si James, naglulanoy na sa kamunduhan kasama ng ibang babae. Mas na semento ang hinanakit sa lalaki. Napalingon si Stella sa kanya. Nagtama ang mga mata nila, pero wala ni katiting na remorse sa mukha nito. Wala kang karapatan sa anak ko. Hindi ka karapat-dapat na maging ama niya. Hawak ang dibdib na napaatras siya. Malabo ang mga matang bumaba siya ng hagdanan. Patrice. Ang ahas na babae, sinundan pa talaga siya hanggang dito sa labas. Suot pa ang polo ni James. Mas nakakapingas lang ng kalooban, ni hindi man lang nagawang bumaba ni James.
I am so sorry na sa ganitong paraan mo kami nakita ni James, Patrice. Pinahid niya ang luha at hinarap ang babae. You don't need to explain. Alam ko naman din ang lugar ko sa buhay ni James simula noon pa man. I apologize for everything. I apologize na napaniwala kanyang kasal nga kayo. Ano ba ang alam mo? I know everything. Right from the start. Masahol pa sa napaglalaroan ang pakiramdam niya. Mas lumalim lalo ang hinanakit niya kay James. While she was so sincere in showing him love, pagpapanggap lang pala ang lahat para rito. Worst, baka pinagtatawanan siya ng dalawa kapag nakatalikod siya. Ang tanga-tanga niya. I hate to see you cry, Patrice, but truth must be told. Kaya ako na ang gumawa ng paraan para malaman mo ang totoo. So, ikaw ang nag-text sa akin. Yes. James found it hard to tell you up front. Tama na please. Itinaas niya ang kanang palad. Anumang sasabihin saka humakbang hanggang sa makaabot sa gate. Nakahalukip-kap siya habang naglalakad, habang panay sa pagpatak ng mga luha. Sa imahinasyon ay ang patuloy na paglalaro ng nabuutang eksena. Bakit mas masakit pa ito sa pagpipiki ni James ng kasal nila? Libong punyal ang pakiramdam niya, ang tumatama sa kanyang puso. Sobrang sakit ng nararamdaman niya. Sa unahan ay may papalapit na taxi. Pinara niya iyon, at nagpahatid sa bahay ni Lynette, ngunit ilang metro pa lang ang nababagtas ng sasakyan, nang makaramdam siya ng matinding kirot sa kanyang tiyan. Naramdaman niya ang mainit na likidong nananalaytay sa kanyang binti. Kinapa niya iyon, bumalot sa mga daliri niya ang kulay pulang likido. No, gustong kumawala sa lalamunan niya ngunit. Mama. Ang huling nasambit niya bago nawala ng malay tao. Sinisikap niyang huwag mawala ng ulirat. Nilalabanan niyang pilit ang pagbagsak ng mga talukap. Pero sa'yo baby lalaban si nanay, na malaya na lang ni Patrice ang biglang pag-iingay sa kanyang paligid. May kung kaninong mga boses. Baby ko, mas kumirat pa ang pakiramdam niya. Nolinigan na lang niya ang pagbilis ng takbo ng sasakyan. Iniinda niya ang sakit, naroroong napapapikit siya, ngunit sinikap niya ang maging alerto ang isip. Hindi pwedeng mawala ang anak niya. Naramdaman niyang umangat ang kanyang katawan sa ere. Parang may bumubuhat sa kanya. Nurse, may babaeng nakunan. Nakunan. Hindi, nais ko mawala ng sigaw sa lalamunan niya pero nang hihina siya, nag-aagaw na ang kanyang diwa. Bago tuluyang pumikit ang mga mata, ay naramdaman niya ang paglapat ng likuran sa matigas na higaan. May kung sino-sinong nagsasalita, but all those noise were incoherent. Iisa lang ang nangingibabaw sa kanyang puso, ang galit para kay James. Hinding-hindi kita mapapatawad, James. Total darkness.